May lang kitag sugod. If we talk about negosyo, if we say business side nimo, naman nganong gamay ra kaayo nga himong successful nga Pinoy nga mga businessman, ang half pagyud na half Chinese pagyud na sila. kasagara nga maning kasagara nga meaning kuan ba kanang gitawag na to ning improve gyud correct ning top gyud sa business side. Di pagyud na pure Pinoy, probably natay mga daghan kaayo nga mga nakuha na to labi na sa mga Spaniards. Nakuha na to kanang habit nga manya wala na. Unya na. No? So business side kita para always anta sugod. Sari-sari store, nahimong sira-sira store, kaya man sugod na lagi. Di ba? Daghan kaayo mga tendencies na to. If we talk about sports pod, okay, kung mayong kag sports, ganahan kog basketball, pag dula na later on wala na pod. Ganahan kog tennis, ganahan ko ani, but dili gyud makalahutay and gamay ra kaayo nga makaabot sa kanabang tumong gyud niya bang mayong ko kung mag-athlete ko, kinahanglan na ako'y maabot. Kung mag-business ko, kinahanglan nga na ako'y income, dili kay break even. Nga kung naay problema in between sa imuhang pag-journey, going to business or sports, unsa na imong gi-eskwela, nang eskwela baka ta, kitang tanan nang eskwela. Nga dili pwede di ay nga as Kristohanon nga taman lang tag sugod and we're not able to finish. Nga dili ta dili ba utama lang ta diha ba sa atong Kristohanong kinabuhi. No? So, this passage kung imong tan-awon talks about becoming the disciples of Christ. Of course, si Christ may gisultian Iyang ang mga multitudes iyang gisultian nga kung gusto mo nga mahimo nga disciples ako, inani ang inyuhang buhaton. Jesus clearly naghatag sa tua the pattern or kanang gitawag nato requirement ba unsaon di ay nga mahimo kang disciple of Christ. No? Pero mo na gitanawon to nga God made kanang gitawag nato extraordinary requirement. Mayong kag extraordinary requirement if you take it literally nga imo nang basahon ang verse 26 nga hate your father, your mother, wife, children. Literal ba? Hate. Dumtan ako ang ginikanan. No? Pero atong tanawon, unsa di ay meaning with anang father and mother, children. So ato na siyang tanawon. But first, no? Daghan kaayo sa ato karon, especially we are engaged into kanang mga saturation, no? Daghan na tag nasultian, daghan na tag na sulwining, halos gali siguro tanang tawo na rin natagaan na to trucks, no? We talk about trucks distribution, hospital visitations, funeral. Halos na lang kung nahigayon nga maka-funeral, bahalag buhi pa, funeralan. Para lang yun naman. Para lang yun nga ma-present na to ang, joking no? Para ma-present na to ang gospel. Para ma-present to gospel. That's why, trabaho yun sa atong kaaway no nga, ang RBBC or ang free, dili pa ka-start og printing, kaya nga naman, kulang yun kay tag trucks. And the easiest way bitaw to open up the gospel para sa ubang mga tao, nga wala pa nakabalo, is to give trucks. Para ma-open nimo ang gospel. Kaya out of nowhere, mo ingon lugar, panalitan mo abot imong kamatayon. So, maling tawanan eh. Di ba? I mean, literally, mo yun na siya. Ang pinakalisod yun sa soul winning is how can you open the gospel into normal conversation. Mo yun na siya. But if you have the tracts, hatag nimo, pwede ba na ko explain ang naa diha? You can open immediately. Kung nagdili gusto ang atong kaaway nga, naatay printing dito within Mindanao. Iligan, unsa na nga makaprint ta og trucks, na mahatagan tag trucks distribution. Muna siya, use na to. Naana ta, daghan na kayo ta, ana. No? Daghan na kaayo nag-sinner's prayer. Pero nganong gamay raman tang nanimba? Ba? Nganong gamay raman tang nanimba? Nganong, kung imong tanawon diri, kabalo na sila, kaila sila ni Jesus Christ, kaila tanan. Pero ngano man nga, pipila raman ta. If we talk about siguro, nata sa mga 200 persons na adiri. Pero kung atong yung tanawon ang mga from the beginning pa gyud nga nagsimbag sugod diri, di na unta ta maigo. Di ba? Ano man, unang-una, taman lang sila nakabalo and never sila ning finish
from being babes nga nagdawat lang ka sa pulong sa Dios nga wala kaning tabok sa imuhang pagka mature or ning level up ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Ano naman? 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2. Open your Bibles. 1 Corinthians. 1 Corinthians. Chapter 1, 3, chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Verse 1 to 2. Kung basahon na. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for either two ye are not able to bear it, neither yet know are ye able. Neither yet now are ye able. Sorry. No? So kung imong tanawon di ay, sa diha nga nadawatan nato ang kanabitong gospel ni Jesus Christ. Sa diha nadawatan nato nga ang kaluwasan inani ang pamaagi ni ikaw ni agi na kag sa prayers. Ni simba ka 1 Sunday, 2 Sundays, 3 Sundays. You are still babes at ubangan sa Dios. If suryahan ta ka, so suryahan ka sa tong pastor, mga spirituhan ng botang, you are not able to bear it. Dili pag yun na masabtan sa usa ka bag-o nga unsa di ay nang tithes, unsa di ay nang tanan kaniman bata. You are not able to bear it. Kinahanglan di ay your 10%, and by the way, the 10% nga ato ang dili na mandatory nga kwaon sa inyo ha. Ang gingon sa puno sa Ginoo, bring ye all the tithes in the storehouse. Dili nga didakan ka sa imuhang immediately. Okay nga naman, naay mga misconceptions. Malagi na, bata pa man sila sa pagtuo. Nganong dili ka padayon sa pagsimba, nganong karon kita pa muna adre, wata kabalo, next week, naapabatag hapon, kaya man. Oh, grasya ra sa Ginoo nganong naata nagpadayon. Nganong nakasabot ta sa pulong sa Dios, grasya sa Ginoo kaya naman, naay naning kamot, naninguha nga mapapasabot sa atoa, unsa di ay ning Bible? Unsa di ining na dapat natong ano, no? So, stages, if we say nga babes ta in front or diha sa atong pagtuo, dili gyud nato na matake ng mga hard preaching. Munang ang imong labi na ang imong sampot dayon. Balat sibuyas, mga nana, wala di na dayon nato makita for the next Sunday. Tungod lang kay man, naay mga pulong mo nagingon nga you are not able to bear. So, the word diri akong gitan-aw diri, will you be able to finish the stage from babes nga mahimo kang men or young men sa imuhang pagkakristohanon? Will you be able to finish it? Kaya ba na nato buhaton? No? Unsa may dapat nato i-check sa ato ang kristohanong kinabuhi para makalusot ta ana. Okay? So, kung imong tan-awon the stages of kristohanon, makita na ng 1 John chapter 2, verse 12 to 14. Okay? 1 John chapter 2, verse 12 to 14. Ano naman dira? Akong basahon. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Now, babes, children, kung imong tanawon diha, taman lang sila na forgive ang sins ba? Taman lang nga repentance sa kadawat ni Jesus Christ. That's children. Okay? And then, write unto you fathers because you have known Him that is from the beginning, and write unto you young men because you have overcome the wicked one. Fathers and young men is dili lang taman nga naimo lang nailhan ang imong Savior, but imong gipalamwan ang imong pagsabot sa pulong sa Dios. Imong gipalamwan pagsabot ang unsa di ay ang imong Dios. Bati ba kayo ng paminawon nga, for pila ka years na kang Kristohanon, walihan kag tithes, muundang yapon kag simba. Di ba? Na supposed to be unta, we are mo naging mga dili na nunta tanga kanabitang kita mo'y mahimong burden sa tong pastor. Kita nagdugay 10 years, 25 years, 8 or something. Oh, dapat unta tabang ta sa atong pastor. And yet, sad to say, nga naay mga Kristohanon nga, inaana na atong age, but kita pagyud ang burden. Kita pa ang pabugat.
Nganong maglisod ang atong pastor, bago man atong pastor, bago nga na pastor, kinahanglan unta dungan ta mo level up unsa ang maturity nato as Kristohanon. Imbis unta 30 years na ka, nagduuna pa ka natawo ni sa atong pastor, pero ikaw pa'y guyuronon sa simbahan. Di ba? We are not able to bear it. Dili ta kalahos. We are not able to finish. Okay, verse 14, I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Anana atong gusto? Able to finish the stage nga babes lang ta sa Kristohanong kinabuhi. Unsa man na? Kulang. Wednesday, wala ka. Prayer, wala. So it means that, of course, no? Wala nato gitagaan og priority ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mas gipapili pa nato ang unsa man mga laing butang compare sa pagsimba, pag-alagad sa ministry, or even gani paghatag sa imuhang tithes and offerings. Mas giuna pa nato ang uban. Okay? So, disciple, if we talk about disciple, someone who learns from Jesus and live like Jesus. And we are disciples of Christ man. So, kinahanglan, dili lang tataman diri nga, nag-learn lang ka nga, oy, kabalo ko nga si Jesus Christ, Diyos. Nag-learn ko, kabalo ko nga si Jesus Christ, napakamatay sa cross, ginubong, aron ko maluwas. Na kung akong tuuhan si Jesus Christ, nga akong personal Lord and Savior, maluwas ko. Dili lang taman diha, but also you have to live like Jesus. To be like Jesus. Di lang ko mukanta kay sud na. To be like Jesus. Muna ang ato ang kinahanglan nga. Ano ba? Target na to bitaw. As a disciple, yung tanga Kristohanon ko, dili taman nga Kristohanon lang or Baptist lang. Kung dili naatay tumong, the vision is to be like Jesus. So, muna nga kinahanglan kasagara sa ato magud. Of course, kung imong tanawon no kasagara sa ato adiri, nagsimba ta at first on a wrong motive. Pera na lang sa uban sigud nangingita lang gyud ka ba og kana bitong nasultian na ka then nangita kag simbahan, but still naa pag yung instances nga ning simba ta din una-una kay nga naman dadto ko nagpuyo sa kong ante nga Kristohanon. Dadto ko nagtrabaho mo nang nagsimba ko diri. Na ako'y utang kabubuton ani nga nag-invite nagsimba. Pero nganong naa pa man mo diri karon? Nganong naa pa man diri mo? Come on, it's because na-learn nimo and na-live nimo ang imong kinabuhi in pattern to Jesus Christ. Okay, verse number 26, imong basa 28, sorry. 28 in Luke chapter 14 verse 28, intending to build a tower, seated not down first and counted the cost. So atong tan-awon diri di ay gisama man gud ang atong discipleship or atong pagkatawo as atong Kristohanon. Gisama siya sa kanang gitawag natong construction. Intended to build a tower. Ba? O kinsa man di ay ang tawo nga mo desire ka, mo tukod og sa ka tower, dili ba daw ka mo lingkod and imong tan-awon pila ako magasto para maghimo ani nga tower? No? Kaya naman, para tanaw na to kung if enough ba na o sufficient ba na nga imuhang kompleto. Kaya nga naman, na ay verse, tanawa sa verse number 31. Verse 29. Lest haply after he hath laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him. Kitsa may gusto yaga-yagaan. Ang unang-una mo yaga-yaga na to ani ay unang-una ang atong kaaway. Sulod-sulod, mura man gyapon. Relihiyon ray na usab. Wala gyud nakita si Kristo sa iyang kinabuhi gani. Tanawa gud na tara. Kung makita na to ba ang atong kaaway ba ang yawa nga pwede inana ay ang ato aday gusto sa Dios ani nga dili lang tataman nga ning sugod. Nga kinahanglan mahuman na to, ma-finish na to. Kung tower magali na ang gisgutan diri, the construction kinahanglan nga ato nang humanon. Okay? Ato nang tanawon. If you talk about construction,
Okay, dari itong tanawan na to. In verse number 28, Jesus relate man niya being a disciple as a kanang gitawag na to building construction. In verse 31 also, yung gitanaw na as war. No, kung may kagubat. Kung may kag-construction, dili na basta-basta. It involves cost. No? Involves cost. Kung imong tanawan ng Pangal Bay Bridge diya, the Pangal Bay Bridge, ang budget ana is around 7 point, pila to? 7.37 billion. That's the cost of the building. Kung nasugdan na nato nya dili na mahuman for 30 years. Unsa kay imong unsa ka kita nga mga naglantaw ana nga nagsugod pero wa nahuman. No? That's the same. Mak, itsa may naghisulat sugod ano eh. Di ba? Sa may gasugod na di man din nato na magamit gihapon. Or daghan na kayo mga gipang open karon nga mga kana bitawng kung malantaw bitaw mo kanang mga Senate nga session. Senate session nga naay mga projects nga wala na human pero naay budget for maintenance. No? Di ka magkuan na, di ka mag wala dagang nagrebuild. Dagang nag-aklas. Kaya nga naman, tinuod. Wala na human ang project pero anong na may maintenance nga mo gyud nakita nga project. So, imo tanawon, same, Pangal Bay Bridge, na ana diha, hapit na gyud kaayo, gamay na lang kulang, isa na lang ka connection. Dili pa gyud mahuman. Mo na giingon nga reproach, that's a mockery. Mo na gitawag na to, pwede na nga kanang bitaw mahimong katawanan. Di ba? Mahimong katawanan siya. So sa atong kanabuhi diha as Kristohanon, kung dili gay ta katabok sa unsa karon nga imong gisugdan sa imong pagkakristohanon, pwede na nga mahimo nga reproach or katawanan sa uban. Awan na balhin-balhin man gud. No? Labi na sa mga tao nga wala kasabot sa pulong sa Dios. No? Kita man gud unta maoy magpasabot sa ila nga ning sulod ko diri tungod kay nasabtan ako nga tinuod ang Dios. Pero wala ka ning human. Nahitabo unsa man ning balik ka didto sa imong karaan. That's a mockery. No? That's a reproach sa Dios nga atong gialagaran. So first, in every building you have phases gyud. No, dili ka pwede nga muuna kog atop usa na kong foundation. Dili ko pwede nga muunang haligi diya or wala pa na imong klarong foundation. So in every construction phase na agyo tay gitawag kanang gitawag tog pre-building phase. Kanang pre-building phase is naa diha ang kanang gitawag na tog design cost. No? So the first nga gikinahanglan nato tan-awon para mo able ta mo finish sa kaning nga gisugdan nato nga pagkakristohanon, unang-una pre-building phase, you have to know the design. And the design is to be like Jesus. Kinahanglan mahimo ta sama ni Jesus Christ. Sama ni Jesus. That's the design gyud unta nga sa diha ka ni sulod ka ning sugod ka tan-awon lang gyud nato si Jesus Christ kay nga naman mao ni siya ang ako ang dapat ano ba? Conform. Open your Bible. Open your Bible on Romans chapter 8 verse 29. Romans 8:29. Design. Mo na ang imuhang plano nga ako sa akong pagkatao sa diha nga gidawat sa Jesus Christ as Lord and personal Savior. Ako unta mahimong mahisama. The design is Jesus Christ. Kung unsa gihandol ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi while naa siya diri sa kalibutan. There are sufferings, na mga nagbugal-bugal, pero still iyang na-perform or na-fulfill niya ang iyahang sugo sa yamahan. Dihara, kita pud unta nga mga Kristohanon, nganong ning sugod man mo diri tungod kay unang-una nakita ninyo nga naa di ay nahimo si Jesus Christ sa inyong kinabuhi. Diba? Amen? No? Yes or yes? Yes. No? So, mo na siya di ay nga tan-aw na to. Verse 29, Romans 8:29. Romans 8:29. Romans chapter 8 verse 29. Okay.
Chapter 8, verse 29. The Bible says, verse 29. Okay? For whom He did foreknow, He also did predestinated to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Unsay conform na to? Firstborn, to be conformed to the image of His Son. Nga kita, nga mga Kristohanon, unta, makita si Kristo sa ato ang kinabuhi. Conform. Oh, muhulma ta ba unsa ang ato ang Dios? Kusog kita mo share, kusog kay ka mo kan Kristohanon ko. Pero dili gali na makita sa imuhang kinaiya. Dili gali na makita sa imong kinabuhi. Mo nagingon nga makirira gyapon ka. Oh, reproach ra gyapon ka. Ano man, wala ang na-change sa imong religion na gyud. Wala gyud nimo na kon ba na embody ang kanang gitawag na tog ang usa ka or mahimo unsaon nga usa mahimong usa ka Kristohanon, isa ka Christian. No? Mauna siya kinahanglan nga aton tanawon. You have to know the design. You have to know the design first. And open your Bible. 1 John chapter 2 verse 3 to 6. 1 John 2, verse 3 and 6, 3 to 6. Chapter 2, 1 John chapter 2, verse 3 to 6. Okay. And hereby we know that we know Him, if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. He that saith, He abideth in Him, ought himself also to walk even as He walked. Ito may pasabot diha, si Jesus Christ. Kung ni-claim ta nga kailata ni Jesus Christ, anak ta sa Dios, confident ra ba kay ta ngayon ka nga anong anak mo ka sa Dios, ang anong man langit ka padulong. Naman, anak mo ka sa Dios, nahimo kong anak sa Dios sa diha nga akong gidawat si Jesus Christ as my Lord and personal Savior. The question is, are you walking with Christ? Unang usahay, daghan tang mga parente na to, mga kaila na to, nga dili gihapon, nakabalo sa kaluwasan, pero dili gihapon mo uban na to og simba, kaya nga man unang-una, wala nakita yun si Kristo sa imong kinabuhi. Maningon ba nga, niguli na to, kung kita anak, kusog kita mo singhag sa tong ginikanan. Kung ikaw asawa, wala imong bana diri, maldita lang gihapon ka sa imong bana. Ay, angay ra bang yun. Dong, oy, angay ra gyud awayon dong kay wagi kuan, wagi pulos. Wala ka. Oh? And if you are not showing that one sa ila di ay nga unsa di ay gani nga sa dihang si Jesus Christ naapod siya diri sa kalibutan, persecutions daghan siyang naagian but still kakita bagog ka nga naa siya gibalibaran, pag-heal or unsa na diha. Pagduol niya, gipakita gyud niya nga unsa ang Father naa si Jesus Christ makita. Same sad sa ato nga sa diha nga dili naman gyud nila makita si Jesus Christ literally. Balik-balik na ako na even other mga preachings na ako, dili na nila mabasa ang Bible pero ila nang basahon ang imong kinabuhi. Kung inang balik-balikon, basahon gyud na sa mga tawo nga nagpalibot nato unsa ang imong kinabuhi. So munang kinahanglan kita amping ta sa tuang testimonyo. Kinahanglan mag-amping ta sa testimonyo. Not only knowing the design, but also knowing the cost. Sa building, kung kag nag-build ka, kinahanglan yun na, pila may mong budget? 500,000, 600,000, 300, or 1.3, 3.5 million. Before ka mo proceed. Kaya nga naman, if you are not counting the cost, dili ka kakuman. So, tanaw na to, in these verses, unsa may mga cost nga naa-adri, nga pwede na to, nga i-consider
No? Sa cost nato as a Kristohanon, before ta mo kanang mo decide ka nga mo kan ko musimba ko sa Dios. Mahimo kong disciple ni Christ, mahimo kong Kristohanon. Unsa may cost ana nga dapat naton tan-awon. Verse 28, Luke chapter 14 verse 28. Luke 14 verse 28. Ingon diri ang pulong sa Ginoo, for which of you trended to build the tower, set it not down first and counted the cost whether he have sufficient to finish it. No? Ang cost nga gisulti diri makita nato in verse number 26. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren, and whose life, he cannot be my disciple. Dili na literal ha, but the cost here is kanang gitawag natog, i-surrender nimo ang imong kaugalingon sa Dios. Surrender. Fully gyud bang mangingon ka ba nga tanan akong isandig na sa Dios, dili na aning mga tawhana. Ginikana nimo imong mama, imong wife, imong anak. No? Kay imong tan-awon diri verse 26. The word hate, kung imong tan-awon, murag tan-aw na to no, murag contrary to what the Bible teaches, no? Pero actually, the word, a Greek word ana niya is meseo. No? The hate is meseo. Kung imong tan-awon, first or primary ana niya hatred, to detest, but by extension to love less. So meaning that hating your father and mother, children, brother, sister is not totally hate, but loving less than Christ. Muna giingon nga dapat di ay si Jesus Christ una nimong higugmaon, and then this will follow father, mother, brother, sister, wife, and children, and even your own self. Loving less ang meaning sa hate diri, not dumot. Kundili, nga naman, kabalo biya nga atong Ginoo is, zaman, love atong Ginoo, pero is a jealous God. Kung naagali, mas mulabaw pa niya, okay, zaman, dili gusto nga atong Diyos, ana. That's idolatry. Kung naapagali, mulabaw sa ato ang Diyos, sa paghigugma, sa tanan dia, meaning that's already idolatry. So imong tan-awon diri father and mother unsa may karang kasagara nga kanang bitong impact sa ginikanan nato. Para sa ako as a father and mother, timan-in ninyo nga ang atong ginikanan mo iga-provide sa atuang tanang needs. It means that you have to hate or kanang gitawag natog the cost, i-surrender nimo ang provisions nga gihatag sa kalibutan sa imo. Imong trabaho, imong negosyo, nga dili day na dapat ay imong saligan, kundi didto ta mo salig sa Dios. Dili day nga didto ko sa akong ginikanan nga mo'y nagpakaon ako nga mo nang wala tay ampo-ampo kay nga naman kabalo ka nga imong ginikanan mo provide. Wala kay ampo-ampo, wala kay tarong-tarong sa imong Kristiyano kinibuhi kay nga man kabalo ka nga na ako'y trabaho. Nga every kinsina 30 makasweldo ko, wa ko'y problema. Nga naay ligosyo nako nga mo hatag sa ako ang kwarta mo nang imuhang gibaliwala ang Dios. Father and mother, provisions. Mo provide sa imo ba? Di ba? Kaya kung naana, there's a kuan nga ako nakita. Ngano ko nung kuan, ngano ang Our Father nga kanang prayer ba nga gitudlo sa Ginoo sa to. Literally di man ani mo balik-baliko no. Dapat pattern man na sa imong prayer. Oh, ngano man give us this day our daily bread. Anong wala man gi-pattern sa Ginoo nga, Lord, give us our yearly bread. Weekly bread. Monthly bread. Ngano man daily man ang gi-requires ganun. Gusto ang Ginoo nga daily ta mudangop sa iya. Kay kung yearly, ano magampo pa man ko. I-provide na naman ko da gihatag sa Dios. Isa ka bakid nga bugas para sa usa ka bulan, sa kasimana. Wala naman ko, di na ako ma-feel ang ganang gitawag na to, ang provision na anatanan. That's why ako, no? Wala na nako gisaligan ng Dios. Na ang nako nagsalig sa ako ang provision nga nakuha from the world. So that's the
muna giingon na usa na siya sa mga cost nga dapat nato i-surrender or i-love less nato the provisions nga naa ihatag sa kalibutan nga nato. That's your father and mother. Ikaduha, wife and children. Oh. Kaning wife and children kasagara kung imong tan-awon, it's the affection, no, or attachment nimo nga naa sa kalibutan. Usually, attached ta, wife and children. Kung imong tan-awon gani imong anak. No? Gamay lang nga mawala na sa imong sight, ora na kag mangita na kaasa. Or imo nig mga kabalaka ba sa imong kinabuhi. Affections. Sa ato pa di ay this wife and children or mga affections na to, attachment na to sa kalibutan should be totally second ra gyud na siya. Then sa Ginoo, set your affections on the things of above. Dapat ang atong affection dito sa Diyos. Dili kay diani nga mga kalingawan sa kalibutan, imuhang unsay gusto nimo ma-attain sa imong kinabuhi, dili inana. If you want to be a Christian, a disciple of Christ, you have to surrender all of these affections, your provisions nga makuha nimo. No? And open your Bible, 1 John chapter 2 verse 15 to 17. 1 John. Okay. So gisultis pulong sa Dios diya. Okay? 1 John chapter 2 verse 15 to 16. 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Okay. There. Okay. Verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the world, the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Affection, gugma, nga atong mas gihigugma pa nato ang atong asawa or laing mga butang kaysa sa Dios. Nga muna'y kinahanglan na to, kanang affections na to. Set aside na siya and your affection should be on Jesus Christ. Kinahanglan nga mo lang yun na ang dapat nato nga i-surrender at ubangan sa Dios aron ta mahimo nga effective, maka-finish ta sa kanang gitawag nato bag sa imong pagkakristohanong sa imong pagka-Christian. No? Father and mother, provisions nimo, wife and children, no? Attachment, gugma, love, na pwede nga naa dito sa kalibutan, nagstick pa ka. Dili gyud ko kabiya sa karsonis, mo di na lang ko mosimba. Di ba? Di gyud ko makabiya sa ako ang gugma, ano mo nang dili ko mosimba kay nga naman. Pabulagon man mi diha na simbahan na. Wala man tay kuan di, oy, wala tay relationship anang church sa. Ha? Munang, unsa? Diha nimo makita nga ang tawo di ay wala niya gisurrender ang iyang affection into God. Mas giuna niya ang iyang mga emotions, affections. Kay dili lagi nako di na gyud nako mapugnan. Ug uros-uros na gyud ang gugma. Pila edad? 16. Ha? Gugma. That's the things nga mo na lang na ba nga naa sa kalibutan nga naa sige balik-balik sa munahuna and you are not able to kanang gitawag prioritize ang Dios sa imong kinabuhi. Ang Ginoo man kay mo provide sa imo pero nganong wala man ka diri simba, wala man ka Sunday. Oh, seryoso man ka ta. Nga muog yun ni ang imuhang purpose pero nganong wala man ta sa simbahan. Wa? Pinaka-basic ka naman. Mo oram so, tanan bitaw nga 5 basics sa Christian life, kaning pagsimba mo, pinaka-list yun, or pinadili kayo lisod. Ito man, kaya nga naman, Bible reading, prayer, tithes, soul winning, kaning mga butanga, no? Lisod ni sila buhaton. Ang pinaka-easiest na ang pagsimba. Pero we are, dili pag na ito mabuhat. Naman, mas prioritize ang trabaho, eskwela, gugma, affections,
Muna gingon nga, count the cost. You have to surrender that one all to Jesus. Kung gusto ta nga mahimo tang disciple of Christ or mahimo tang Kristohanon, mahimo kang Christian. Okay? So you have to remove that one. Set aside or meaning ana mas atuag yung ipaibabaw si Christ than these things nga naa nato diri sa kalibutan. Okay? And we have this one. Luke chapter 14, verse 26 gihapon. Brother and sisters. Kung imo tanaw ng brother and sisters, it's more on the fellowship and companion. Kauban ba? Nga kung dili na nimo i-prioritize ang imong fellowship and companionship ngadto sa Dios, dili ka pwede mahimo niyang disciple. Fellowship, the prayer, nga pila man ka oras ang imong gigugol pag-pray ngadto sa Dios kaysa pagstorya sa imong amigo, sa imong igsuon. That's the fellowship nga kinahanglan nato set aside and prioritize the fellowship that we need to have dito sa ato ang Diyos, nga mao si Jesus Christ. Luhod magampo. Fellowship is not only taman nga nag-pray ka ha, but also how will God communicate sa imo? Saan pag-communicate sa Ginoo sa ato? True? Bible reading. That's part of the fellowship. Kaya naman, ang Ginoo, kita mo storya. When we pray, we talk to God. But how God talks to us? Through the Bible. Through preaching. Mga wali. Mga testimony from other nato nga mga Kristohanon nga nakita nato ba nga beneficial ni siya sa atong growth. Kaya nga naman, sila sa nakita nato nga naningkamot sila by the grace of God nga ilahang kinabuhi ang unsa ang pagkakristohanon. So muna kinahanglan nato, set aside, surrender nato ang tanan. And lastly, okay, open your Bibles. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful by whom ye are called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Okay? So, kung imong tanawon, knowing the cost, know the design, know the cost, kung saan na provision, ang imong affection, ang imong fellowship, Lastly, kanang gitawag nato og kanang self-food or imong kaugalingon. Luke chapter 9 verse 23 to 24. Luke 9:23 to 24. Okay. The Bible said, and He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Daghan kayong kuan karon nga kung imong tanawon bitaw ang development sa kanang bitawng mental health. That's the kalibutan. Anong wala sila mental health? Unang-una, wala sila Diyos. Nganong muna yung ilahang pangitaon nila dapat self-care. May problema ng self-care, pero kung ang imuhang gihunaon lang sa imong self-care is online, dapat work-life balance, laglaag, wala gilabot ang Ginoo, dili gihapon na work sa imong kinabuhi. Naagyapon kay tendency on anxiety. Muna gingon na to bang Kristohanon ka nga naa kay anxiety? Muna basig kulang kag prayer. Di ba? Muna basig kulang kag Bible reading. Basig kulang kag fellowship with other Christians. Nganong ma-experience na to, unang-una, we isolated ourselves from the flock. Kaya naman, tao matad, we cannot live alone. Dili pwede na mo segregate na noon ka sa kanabitang kadaghanan nga naa na unta ang common ninyo which is Christ. Nga mo isolate na noon ta, nga dili na kumusimba diha kay nga naman. Unsay tendency? Balik-balikon gyud ni Pastor Chris sa una kanang buffalo. Nga kung naaga na mga lions nga gusto kuhaan og isa ang imuhang panon. Ang una gyud nilang atakihon anak kana gyud nagpalayo. Sumunang dili ta magpalayo. Di kita sa Ginoo, di kita sa Dios, di kita sa church. Sometimes na yung problema, family, magudan, na yung mga problema, na yung mga, kuhaan na to, na yung mga differences. Una na siya, lahi-lahi batag ginikanan. Lahi-lahi tag mga upbringing, no?
Pero kung nakita bitaw nato nga ang ato ang common is Jesus Christ and we look unto Jesus lang kanunay sa atong kinabuhi, wala gid tay problema ang church. Wala tay problema. Sad to say, kung dili ta mo grow spiritually, ikaw gid mabilang. Ikaw gid maka-separate. No? Dili man God, dili nako sila makuan, dili nako vibes. Supposed to be kita unta kay nga naman, naaman tay common which is Jesus Christ sa atong kinabuhi. You have to do that. Self-food, no? Verse 9, he said unto them, if any man come after me, let him deny himself and take off his cross daily. Follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. So muna siya kinahanglan ng mata na ato. In Deuteronomy chapter 13, verse 6 to 10, even that Old Testament, makita ni mo diya, no? Kuan man ni. Open your Bibles. Deuteronomy 13, verse 6 to 10. Unaan mo. Deuteronomy chapter 13, verse 6 to 10. 13, verse 6 to 10. If thy brother and thy son, or thy mother and thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou nor thy fathers, namely the gods of the people, which are round about you, nigh unto thee, or far from thee, from the one end unto the earth, even unto the other end of the earth. Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him, neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him, but thou shalt surely kill him. Thine hand shall be the first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people. Kung mo tanawan na the hate diri, pwede na siya may tabo ba? No? Nga kung imong ikuan ba, i-relate into hate to brothers and sisters, pero tanawa diri nga ang pasabot diri nga kung ang brothers nimo, sisters nimo, fathers and mothers nimo entice thee to another god. These things nga atong gibasa, provisions, affections nimo, imong companionship, fellowship nimo, or imong self-food, kung maugali na siya makahimong rason nga mo result na noon ta sa paglayo sa Dios, mo na gingon nga patyan na nadaan. That's the word hate po diri. Nga dapat imo na siya, dili na nimo tagaan o pagtagad. Kaya nga man, mao may nahimong rason nga makakuan ka ba? Naa na noon kay lain nga Dios. Makakommit na noon kag idolatry. It's because of this one. No, si Solomon, kung imong tanawan, kinsa may naka-move sa iyang heart ngadto sa Dios, tungod sa iyang wife. Nga naay mga lain lang nga Dios, lain-lain nga Dios. So, this hate into Deuteronomy, muna siya gingon nga kung kaning mga butanga, kani sila fathers and mothers, nga makapalayo nimo diha sa pag-alagad sa Dios. Makapalayo. Okay? So, these are the things that we need to consider nga kanang mura gitawag to i-surrender na to ang atong katibukan. And then kaning gitawag na to bear Jesus' cross or suffer with Him. Kinahanglan mo suffer ta with Jesus Christ. Luke 14 verse 27. And whosoever that bear his cross and come after me cannot be my disciple. No? Umiyong kag bearing cross. Kanang cross man God, it's kung imong i-relate to Jesus Christ, it's the suffering of Jesus Christ. That's a cross. So meaning dili ta pwede mahimong disciple ni Christ kung dili pod nato i-bear or kanang gitawag nato unsay mga sufferings nga pwede moabot sa atong kinabuhi nga dili nato pasanon. Kayahon na to ba? Kaya gani Jesus Christ nga naman naa man siya purpose which is aron kita maluwas. Nganong dapat nga atong i-bear atong cross. No, bisag lisod kaayo, struggle gyud kaayo nga magkarsonis. Struggle gyud kaayo ng mga unsa na diha nga dili mo nga makita ka diha bear nga bugnaw unsa na diha. That's the sufferings. If you bear that one nga ako alig yung pugson akong kaugalingon. Not on the point nga mahimo kang hipokrito no kun dili nagtan-aw ka nga nailain nga naglantaw sa imuha nga kung dili ko ni i-bear ang burden, posible nga dili ni maluwas ng tawhana. Diba? That's sufferings. Nga giagwanta nimo mo na ba is agwantahon nato ang mga pleasure
sa kalibutan, unsa na diha nga naman, kay naa kay purpose. Same with Jesus Christ, gi-carry niya ang sala nato nga naman aron kita maluwas. Munang sa tuwa unta nga mga Kristohanon, i-carry nato ng mga butang nga bitaw nga ganahan kay ko ani pero tungod kay Kristohanon ako ni baliwalaon. Agwantahon ako ni kay nga naman naay mga tawo nga naglantaw sa akong kinabuhi. Nga unta sila sa akong testimonyo makaila ni Jesus Christ. Sa akong pagkakristohanon makaila unta sila ni Jesus Christ. Muna siya ato ang tanawon. Okay, second, number 2 or B, building phase. We have the pre-building mo to, no? Planning, know the cost. Then, let's go with the building phase. The building phase is basically, wala lang, execute. Execute your plan. Execute the cost. Oh, gastoon nimo imong expenses para mahimo nga ang building nimo matukod gyud. Oh, execute. Gumayon kag execute, munang James 1 verse 22 verse 25. James 1 22 to 25. Balik-balik, kaning magwali mi ani maglisod gyud mi kay nga naman. Halos tanan nga mga wali inyo na gyud naagian. Lisod kayo gyud mahimo unsaon pero there's no new thing under the sun man. Oh, ang Holy Spirit na bahala unsaon nga mapasabot na sa each and every one of us. Execute meaning do. James chapter 1 verse 20 to 25. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his face in natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh unto the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Gana kayo na balik-balik. Dili lang taman nga hearers lang ta. You cannot be a disciple kung learn lang nimo taman ang mga unsay teachings ni Christ. Kung dili, you have to live it. Imong puyuan unsa ang teachings. Be ye doers of the word and not hearers only. Execute, do. Lihok ka sa inyong kinabuhi. Lihok ko na to atong kinabuhi. Ayaw sugot nga taman lang tang bata lang gihapon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga kakita sa bata ang magdagan-dagan. Samok yun. Mag-away og dulaan the next day. Amigo na pod. Walay pulos ang ilang giawayan ba? Kung inana tanan tang Kristohanon nagpabilin tang bata sa tong Kristohanon kinabuhi. Dili gid ta mahitabo nga kanang gitaw gamiton sa Dios sa ministry. Munay gusto sa yawa. No? Munay gusto sa yawa nga mahimo ta magpabilin tang mga bata diri kay nga naman kitsa may makahimog building pero puro bata nag-create. No? If we talk about war, mga bata imo ipadala. Kadaog ka ta. Oh? Antimanin na atong Kristohanon kinabuhi is a daily battle ra ba? Not physical but spiritual battles. And if we are weak spiritually, no? Dili ta mo mature spiritually, pildi gyud ta kanunay sa atong Kristohanon kinabuhi. You have to execute, do. Oh? John 14 verse 20. John 14 verse 20. Libog na kung saan ako paguman. John 14 verse 20. Verse 20. Ang pulong sa Diyos na ingon diri. John 14 verse 20. Okay? At that day, ye shall know that I am my Father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved by my Father. And I will love him, and I will manifest himself to him. Jesus answered and said unto him, verse 23, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode in him.
Muna gingon na to na, if kita ngadto sa Dios, if we are kita ba nagtawag nagkuan kita kanibitang we embody na gyud nga Kristohanon ka. O kinahanglan gyud nga dili lang taman unsay nadungog nato, mo lang. Dili wala bitaw kanang wala bitaw ebidensya sa imong nadunggan. Kinahanglan makita ang ebidensya sa Dios diri sa atong kinabuhi. And you have to execute, you have to do it sa ato ang tagsa-tagsa kay mo. Do the things that will make you like Jesus. No? Dili man totally nga perfect, no? Ang tao dili. But tungod bitaw sa grasya sa Dios, mahinay-hinay nato na siya overcome. Muna gingon nga kung we talk about sufficiency para makompleto nato ang ato ang gitukod sa atong kinabuhi. It's the grace of God nga mo'y mo sufficient. That's the sufficient grace of Christ. Mo'y mo fill in sa ato ang imperfection. Nga kung dili na to hangyoon, kanunay ang grasya sa Dios, ang Holy Spirit nga mopuno sa ato kanunay sa atong kinabuhi, no, muna dili gyud nato na ma-fulfill ang gusto sa Dios diri sa atong kinabuhi. Dili na siya mahitabo. So, number 1 unsa to? You have to sa pre-building phase, you have to know the design, you have to know the cost. Then execute and do. And lastly, unsay result na to, kung may yung kag-result sa building na to, of course, nindot nga building. Daghan kayo makakita nimo, uy, nindot kayo nga building, nindot kayo siya da. Panggilby Bridge, kung imo na tanawon, once mahuman na siya, nindot. Unsay completion result na to, unang-una, in verse 28, Luke chapter 4, verse 28. Okay? Verse 28. 29, sorry. Lest happily after he hath laid the foundation as not able to finish it, all that behold it begin to mock him. Pero if nakumpleto nimo ang imong Kristohanong kinabuhi, muna gingon na to na, walay reproach. Dili ta mamak, dili ta mahimong katawanan. Kaya nga naman, nakumpleto man nimo. The question is, kita ang Kristohanon, tanan, are we able to finish this one? Natong isugdan? Saan man nato? First, tanaw na to, you know the design. Kinahanglan Jesus Christ ang atong tanawon. Then there are cost nga naa dito ang kinahanglan atong unahon si Jesus Christ. Not only do, not hearers of the word, kundi atong lihokon yun ang atong kinabuhi na mahimo tang fit or conform to the image of His Son. Kapala na ay result. Sa may result. Kani, dili pa man mao ang result. No? Naapay mas greater pa nga mas mahitabo sa atong kinabuhi kung ato lang unahon ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, may hapon sa nan, manindog ta magprayta. Among buyog dalag gumahan, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imong pag-uban. Nag-pray me padayon Lord God nga ikaw may mag-bless. O ikaw Ginoo among balikan sa tadong himaya. O ikaw Ginoo mo among saligan sad sa pag-uban namo sa mong pagpanguli nga protektahan mi nimo nga walay kakulian nga moabot sa mong tagsa-tagsa ka pa sa mong pagbiyahe Lord God. Ang mga sakyanan, proteksyon ni og nag-pray mi padayon, bibigami Ginoo nga ikaw gyud may maghatag niya kaayuhan, complete recovery Lord God. Og among i-claim bisan pa man og naa pa may lain Ginoo mga Kristohanon. Yan ay mga sakit Ginoo nang pray mi nga ikaw may magahikap nila. Gamita ang mga tambal Ginoo nga gitumar Ginoo. Mahimo Ginoo nga makaayo sa ilang mga gipangbati karon. Wala may mahimo kung wala ka ang tanan kaduugan among i-claim o among gipasalamat. Di alamang sa imong bugtong anak si Jesus Kristo nga among Ginoo. Amen. And amen. Atong pakigsaad. Ready? Read, gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong pagkiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Magadayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako.
Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pagskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapaluyo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pagskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. May ngapon sa tanan, o may, God bless.